Amen. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah. Ang araw po na to ay araw ng Panginoon. Amen. Pagka po linggo, lagi pong special ito. Dahil special po yung pinag-aalayan natin ng pagpupuri. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ayan. Sige po, antayin ko po kayong maging handa. Ayan. Handa na po ba? Handa nang makinig? Huwag po kayong mag-alala. Marami po tayong upuan. Maraming bakante na pwede po nating upuan. Sige po, tayo po ay manalangin na. Hallelujah. Pag-pray po natin si Ate Esther dahil nagsusuka po daw siya. Purihin po ng Panginoon. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Minsan pa dinadakila ka namin, O Diyos. Walang hanggang pasasalamat at pagpupuri ang lagi namin iniaalay sa iyo. Dahil kung magbigay ka, walang hanggan din, Panginoon. At hindi mo to sinusukat. Kung ano man yung mga binibigay mo, walang sukat, Panginoon. Kaya salamat po, lalo't higit sa aming mga buhay. Salamat sa lakas na meron kami ngayon, O Diyos. Salamat sa araw na to na ma-enjoy or na-enjoy namin, nagagawa namin ang mga bagay na dapat namin gawin bilang pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Kaya naman nagkakaisa po kami ngayon, O Diyos, bilang magkakapatid, na purihin ka at sambahin ka at itaas sa iyo, O Diyos, ang mga kapatiran namin na merong hindi magandang nararanasan sa panahon na to, katulad ni Ate Esther na siya po ay suka ng suka. Lord, we pray for your healing touch at matigil na po yung pagsusuka niya. In Jesus' name, Lord God, kung ano man po yung dahilan nito, ay ikaw po higit na nakakaalam. Pinagkakatiwala po namin siya sa iyo, Lord God. Ganon din si Polo, yung pamamaga ng paa niya. Umampat na po to, mawala na po yung pamamaga ng kanyang paa. Yung kay Tatay Chris, lubusang kagalingan sa kanyang balat. In Jesus' name. At sa mga hindi nabanggit, Lord God, alam mo, Panginoon, kung sino-sino yung mga merong hindi magandang nararamdaman, ay inilalapit po namin sa iyo, O God. At nawa, O Diyos, simula pa kanina, ikaw ay nabigyan na namin ng kaluguran sa pamamagitan po ng aming pag-awit sa iyo, Panginoon. Kaya sa pag-aaral ng iyong salita, dalangin namin na mas lalo kang malugod sa mga uri na to ng pagsamba na ginagawa po namin at pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo ang aming spiritual na puso, spiritual na kaisipan. Gisingin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy na maghayag ka, mangusap ka, banal na spirito sa bawat isa sa amin na naririto. In Jesus' name, Amen! Amen! Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Ang ating pong verse ngayon na pag-aaralan ay nasa Isaiah chapter 25, verse 9. Isaiah 25, verse 9. Pero babasahin ko muna po siya sa NASB version, New American Standard Bible. Ito po yung version ng NASB, Isaiah chapter 25, verse 9. And it will be said on that day, Behold, this is our God, for whom we have waited, that He might save us. This is the Lord, for whom we have waited. Let's rejoice and be glad in His salvation. Basahin po natin siya sa Tagalog, Isaiah, chapter 25, verse 9. Sabi po rito, kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Purihin, Panginoon, ang iyong mga salita sa araw na to. Mas lalo pang lumalim yung pagkakilala namin at pagkaunawa namin, Panginoon, sa kung ano yung mga kaganapan meron ngayon, Lord God, sa mundo na to. In Jesus' name, Amen. Sabi po rito sa verse natin, and it will be said on that day, Behold, this is our God for whom we have waited, that He might save us. This is the Lord for whom we have waited. Let's rejoice and be glad in His salvation. Sa Isaiah po, dito pa lang na-prophesy
yung pagkakapanganak ng ating Panginoong Hesus. So, bigyan po natin ng parangal yung pagkakapanganak ng ating Panginoong Hesus. Although, malinaw po sinasabi at palagi po nating inuulit that December 25 was not written on the Bible and it was not proven that December 25 was the birth of our Lord Jesus Christ. Ganun pala bakit nyo pa sinasabi? Dahil ang katotohanan na siya ay pinanganak. Amen po ba? Yon, hindi fictional yon, hindi invento yon. Dahil totoo na ang Panginoong Hesus natin ay pinanganak. The deep significance of the birth of Jesus Christ, yung po yung ating pag-aaralan sa umaga na to. Ang tao ngayon masyadong abala, masyadong masaya, masyadong aligaga, masyadong maraming ginagawa, maraming mga bisita. Masama ba yun? Hindi naman. Dahil sinasamantala natin yung holidays. Tama po ba? Holidays, sinasamantala natin na makasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Makasama natin yung mga kapamilya natin. Dahil bibihira lang sa isang taon yung mahaba di nga mahaba yung walang pasok saglit lang may pasok na uli. Pero ganun pa man, ilang linggong walang pasok, parang 2 weeks, tama po ba? So, sinasamantala natin yung mga pagkakataon na yon na kung saan nagiging masaya tayo dahil nakakasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Amen. So, ngayon, ano nga po ba yung pagkakapanganak, yung mas malalim pa na significance ng pagkakapanganak ng ating Panginoong Hesus? According to the history, about 700 years before Christ, bago po pinanganak ang Panginoong Hesus, 700 years before Christ, a prophecy of His birth was recorded in the Old Testament. At saan po natin ito makikita? Sa Isaiah. Marami po tayong makikita na prophecy rito ng pagkakapanganak ng ating Panginoong Hesus. Isa na dyan yung sa Isaiah 9 verse 6. Na paboritong gamitin kapag ganitong panahon. For unto us a child is born. Amen po ba? Natatandaan niyo yung Isaiah chapter 9 verse 6? Tatawagin siyang Prince of Peace, Wonderful Counselor, at marami pang iba. Sa ngayon po, ang babasahin natin, Isaiah chapter 7 verse 14. Sabi po rito, Isaiah 7:14. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang daw po? Dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Nakita po natin to? No? Sa Isaiah pa lang na prophesy na yung pagkakapanganak ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, it was already designed by God. It was already planned by God na maipanganak through flesh and blood. No? Naging tao siya, di ho ba? Ang Panginoong Hesus. So sabi rito, sa verse po natin, at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. And take note, sino yung nagdalang sa kanya? Si Mary. At that moment, si Mary po ay dalaga. Virgin po si Mary. Wala akong nagbubuntis ng virgin. Amen? Kaya hindi po, sabi nga, hindi talaga siya yung talagang sasabihin ng iba na hindi siya Diyos kasi tao siya. Malinaw po na nakasaad sa Biblia, sa Isaiah pa lang, na prophesy na maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Yung Emmanuel po na pangalan, mababasa din natin yan mamaya dito sa Mateo. Nandoon po yan, nung pinanganak na si Jesus Christ. So, long before pa lang po ay nakaplano na maipanganak ang ating Panginoong Hesus. Pero sabi nga, hindi nabanggit yung petsa ng kanyang pagkakapanganak. Amen. Pangalawa, though he was born as a child
with flesh and blood. His source was the Holy Spirit. Kanino siya nagmula? Sa banal na Espiritu. Matthew chapter 1, verse 20. Basahin po natin. Mateo 1:20. Para pag may nagtanong sa inyo o may nagsabi sa inyo, si Jesus ay tao lamang. Tama, si Jesus ay tao, at the same time si Jesus ay Diyos. 100% man and 100% God. Matthew chapter 1 verse 20, sinabi po rito, samantalang iniisip ni Jose ito. Ano yung iniisip ni Jose dito? Basahin nyo na lang po ng buo sa inyong mga tahanan, itong Mateo 1, no? Ang iniisip ni Jose dito ay iwanan na si Mary. Magkasintahan po sila. Pero dahil nalaman niyang maglilihi o naglilihi si Mary, plano niya nang iwan. Kasi hindi kanya, syempre, sa mga lalaki, parang pag hindi naman sa'yo, di ba? Hindi mo naman talaga aangkinin, pananagutan. At malaking kahihiyan po noong panahon na noon, malaking kahihiyan po ito. No? Na ang isang dalaga ay maglilihi. Alam niyo ba nung panahon nila na to, pagka ganito, pagka halimbawa dalaga, alam nila dalaga ka tapos nabuntis ka, babatuhin ka hanggang ikaw ay mamatay. So merong pang danger sa buhay ni Mary nung mga panahon na to. Papatayin po ang isang dalaga kung alam nilang dalaga ka, tapos ikaw ay bigla na lang lumaki ang tiyan. Noong panahon po noon ay babatuhin hanggang mamatay dahil yun po ay pagkakasala. Amen. Tuloy po natin. Sabi, samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Kaya ganito yung pagkakasabi ng anghel Kasi ayaw niya ng pakasalan si Maria. Sabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita po natin to? So, ang pinagmulan ng ating Panginoong Jesus ay hindi naman talaga si Maria at si Jose. Saan siya nagmula? Sa Espiritu Santo. Kaya ginagawa ho natin itong maliwanag. Ginamit si Maria, yes. At napakapalad ng isang babae na katulad ni Maria na mapili ka ng Diyos upang ikaw ang magdala ng isang katulad ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin ay maganda ang record nito ni Mary dahil siya yung napili. Amen. So sabi nga po rito, maglilihi si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So yun yung pinagmulan po ng ating Diyos. Kaya ang ating Panginoong Jesus po ay banal. Bagamat siya ay pinanganak na nanganak ang isang babae, pero banal po ang ating Panginoon dahil dalaga, pure dalaga, yung nagdala sa kanya. Malinis. At yung paglilihi ni Maria ay mula sa Espiritu Santo. Amen. Kaya naman, just to make the story short, pinakasalan pa rin ni Jose si Maria. No? Pangatlong bagay dito sa pinag-aaralan natin, meron pong dalawang pangalan na binanggit patungkol sa ating Panginoong Jesus dito sa Mateo. The two excellent names of our God, Jesus and Emmanuel. No? Itong dalawang pangalan na to na binanggit po dito has a full significance for us. Napakahalaga po ng pangalan na to na naibigay sa ating Panginoong Jesus para sa atin. Matthew 1, doon lang din po, baba lang tayo ng konti. Verses 21 to 23. Doon pa rin po tayo. Manganganak siya ng isang lalaki
At ito'y papangalan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Hanggang 23 po tayo. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga. Ito po yung kanina, yung kay Isaiah. Si Prophet Isaiah, ito po yung prophecy niya, kaya binanggit dito sa Mateo. Nakita niyo po, pinag-uugnay natin? Amen? Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong, ano po? Emmanuel. Anong kahulugan ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Hindi ba napakagandang pangalan po ito na binanggit sa Mateo? Amen? Jesus is the Greek equivalent of the Hebrew name Joshua. No? Ang katumbas po ng pangalang Jesus sa Hebrew ay Joshua, which means Jehovah the Savior. Kaya yung pangalang Jehovah, hindi lamang po din siya sa Jehovah's Witnesses. May mga kahulugan po ito, may mga Hebrew equivalent po itong mga pangalan na to. Kaya nga tayo, ginagamit din natin yung Jehovah. Bakit? Nasulat sa Biblia eh. Diba? Noon sa panahon ni Abraham, sino siya? Siya ay Jehovah Jireh, our great provider. Jehovah Nisi, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Rapha, Jehovah Chidkenu. May mga kahulugan po yan. Amen. At lahat ng yan ay iisa lang. Ang ating Panginoong Jesus. Jehovah the Savior or the salvation of Jehovah. So anong layunin? Bakit po pinanganak si Jesus Christ? Anong layunin? Bakit siya pinanganak? Para iligtas tayong lahat. Amen. Sabi ng mundo, ngayon na nagse-celebrate sila ng Christmas, Jesus is the reason for this season. Tama naman. Wala pong masama dun. Totoo yun. Si Jesus talaga ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga pagsasaya, kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong pagtitipon. Kaya lang ang tanong, talaga bang si Jesus ang pinagdiriwang ng mga tao ngayon? Amen po ba? Talaga bang siya yung pinasasalamatan? Talaga bang nauunawaan ng tao? Ano ang ibig sabihin ng the birth of our Lord Jesus Christ? O, nauunawaan lang nila kapag ganitong panahon, kailangan may handa, kailangan maraming pagkain, kailangan may regalo, kailangan bago ang damit. Hindi ba ganyan na po ang mga sinisimbolo ng Pasko? Tama. Ayaw nyo sumagot, pero totoo yan. Kapag sinabi mong Pasko, ang tao, ang nasa kaisipan, kailangan may pagkain. May handa, kahit papano, kahit tinapay lang. Kailangan may bagong damit yung anak ko, nakakaawa naman. Paskong Pasko, walang bagong damit. Walang bagong sapatos. Masama bang maghangad ng mga yon? Hindi naman din, kaya lang, kailangan kasi ang tao ngayon, maintindihan nila, bakit ka nagse-celebrate ng ganito? Talaga bang para kay Lord yung pagse-celebrate mo o puro para sa sarili lang din? Nakita niyo po? Parang nawala na sa picture ang Panginoong Jesus. No, nawala na sa kasaysayan. Bakit pinanganak si Jesus Christ? Para iligtas niya ang mga tao sa tiyak na kapahamakan, sa kasalanan. Pero anong ginagawa ng mga tao? Patuloy pa rin sa pagkakasala. Amen. Hindi po tayo KJ dito, mga kapatid. Ang sambahayang Kristiyano po ay hindi KJ. Kung masaya, magsaya. Tama po ba?
Kung masaya ka, magsaya ka. May bisita kayo, magsaya kayo. Pero anong dapat nating gawin bilang mga mananampalataya na? Tumulad ka ba kung paanong ginagawa ng mga tao sa mundo ngayon? Na wala naman talaga si Jesus sa kanilang pagsasaya? Huwag nating kakalimutan yung tunay na dahilan. Bakit pinanganak ang ating Panginoong Jesus? Ay para iligtas po tayo. Kaya nga sabi ng verse natin, let's rejoice and be glad in His salvation. Kung nagsasayaw man tayo, yehey! Kasi niligtas ako ng Panginoon. At hindi dahil yehey, may lechon kami. Amen po. No? Walang katumbas. Yung ginawa ng Panginoong Jesus, hindi matutumbasan yun ng kahit na anong material na bagay na kasiyahan mo dito sa mundo. No? Emmanuel, Jesus, yung po yung ibig sabihin, Jehovah, the Savior, or the salvation of Jehovah. Yun yung katotohanan. Bakit siya naparito sa mundo? Bakit siya pinanganak hanggang sa siya'y lumaki? Hanggang dumating siya sa punto na siya'y ipako sa krus? At yun na yung katuparan ng propesiya na kailangan siya maipako sa krus hanggang sa siya'y mamatay at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw at napagtagumpayan niya na ang mundo, sabi niya sa John. Amen. Mga kapatid, huwag nating sayangin yung essence, yung kahalagahan ng pagkakapanganak ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, napakaganda ng araw na to. Bakit? December 24 is Sunday. Dapat ang mga tao nagpupuri sa Diyos. Dapat ang mga tao inuuna ang Diyos. Bakit? Di ba sabi nila, si Jesus daw yung dahilan. Pangatawanan mo na si Jesus ang dahilan kung bakit ka nagsasaya. Si Jesus ang dahilan kung bakit ka merong ganito. Bakit tayo merong holidays. Na nagpapasalamat ka ng lubos-lubos at pinanganak ang Panginoong Jesus, binigay si Jesus Christ sa ating mga tao para maligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Mawala sa atin ang sumpa ng kasalanan. Amen. No? Kaya mga kapatid, huwag kayong malulungkot kung wala kang ganito, wala kang ganito, wala kang ganito, wala kaming salad, wala kaming leche plan. Buti pa yung kapitbahay, bili ng bili, grocery ng grocery. Huwag po kayong malungkot. Wala ka man, kulang ka man sa mga material na bagay na yan dito sa mundo. Kung meron kang Jesus sa puso mo, sabi nga, di ba, hindi pa ba sapat yun? Anong inaawit natin? Sapat na at higit pa. Wawa naman yung mga anak ko. Walang bagong damit. Di ba pag may anak ka, ganyan din ako eh. Wawa naman yung mga anak ko. Walang bagong damit. Paskong Pasko. Uulitin ko, hindi ho masamang maghangad niyan. Pero kung wala, ba't mo ipipilit? Mangungutang ka. Sinong pinahihirapan mo? Sarili mo. Ba't hindi mo hintayin ang pagpapala ng Diyos? Sa paraang hindi ka na mangungutang. Amen. Kasi pag mangutang ka pa, hindi ka mapagbigyan, sasama pa loob mo. Magtatampo ka pa doon sa hinihiraman mo kung hindi ka mapagbigyan. Hindi po, baliin na po natin sa ating pong kaisipan na kung ano yung kulang sa atin, lalo na sa mga ganitong panahon. Kulang ako nito, wala kami nito, malungkot ka, hindi po. Lalo higit kasama mo ang pamilya mo, buo kayo. Di ba? Sapat na. Tapos meron kayong Panginoong Jesus na Diyos ninyo, pumapagitna sa inyong pamilya, siyang nagpoprotekta sa inyong pamilya.
Sapat-sapat na at higit pa na meron po tayong Diyos sa ating mga buhay. Itong buhay natin na to, pagpapala na po ito ng ating Panginoon. Itong kalakasan natin na to, pagpapala na po ito ng ating Panginoon. Amen! Dahil marami po ngayon hindi na makatayo. Marami ngayon may sakit. Ikaw, pasalamat ka, nandiyan ka pa, nakatayo ka, nakakalakad ka. Yung iba, hindi makalakad, gustong maglakad, hindi makalakad. Ang dami ho natin dapat ipagpasalamat sa Diyos na minsan nai-ignore natin dahil nakatingin tayo doon sa pagpapala na inaakala natin yun lamang yung tanging paraan para tayo po ay sumaya. Kasi ang nagpapasaya sa ating mga tao ngayon ay kung ano yung nakikita natin, kung ano yung meron tayo, kung ano yung mga material na bagay. Yan yung mga nagpapasaya po sa ating mga tao. Pero si Jesus ba, hindi ka napapasaya ni Jesus? Amen? No? Sapat-sapat na at higit pa na sinilang ang ating Diyos para tayo po ay maligtas. Amen. Emmanuel. Emmanuel means God with us. No, yun po yung kahulugan ng Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Amen. Pag pinagdugtong mo yun, si Jesus at si Emmanuel, Jesus the Savior is God with us. Amen? Matthew 18 verse 20. Tignan nyo po. Mateo 18:20. Sabi po dito, nakita nyo na po? Sapagkat saan man, Matthew 18 verse 20 po, saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon, dahil kanino? Dahil sa akin, dahil sa kanya raw ha, dahil sa akin, naroon ako kasama nila. Mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Amen! Hallelujah! Masaya ka na ba? Amen! Ako ba may sabi? Maliwanag po na sinasabi rito, sapagkat saan man may dalawa o tatlo na nagkatipon dahil sa akin, sabi ni Jesus, naroon akong kasama nila. Matthew 28 verse 20, isa pa. Matthew chapter 28 verse 20, sabi po dito, at turuang sumunod sa lahat ng ipinagutos ko sa inyo, yung huling pangungusap po na ang kukunin natin dito. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Up to the ends of the earth. Pangako ng Diyos. Kasama natin ang Panginoon hanggang sa katapusan. Nabasa ninyo yan ha? Tignan nyo mabuti. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, matatapos ang lahat ng ito. Bakit? Magkakaroon ng bagong langit, bagong lupa, new heaven and new earth. Yun na yung kung sino yung napili. Karapat-dapat sa Panginoon siyang makakasama ng Panginoong Jesus sa bago niyang itatayong bagong langit at bagong lupa. Amen. No? Pangako po ito ng Panginoon. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi po marunong mang-iwan ng Diyos. Hindi siya nang iiwan. Na minsan akala natin ay pinapabayaan tayo ng Diyos. Minsan akala natin hindi tayo tinutugon ng Diyos. Minsan akala natin ay baliwala na po tayo sa Diyos. Dahil parang walang nangyayari, hindi nasasagot ang prayer po natin, ay nagkakamali po tayo. Hindi po nang iiwan ang Diyos. Pwede tayong iwan ng mga taong mahal natin, pero ang Panginoon, hindi niya po tayo iiwan. Amen. Dahil pangako niya po yan. Kaya mga kapatid,
Maiksi lamang po ang ating pagtuturo ngayon. Huwag nating kalimutan yung kasiyahan na meron tayo ngayon, this holiday season, no? Huwag nating kalimutan at huwag nating isang tabi yung katotohanan, bakit nga ba tayo nagsasaya? Amen. Bakit nga ba tayo nagpapasalamat? Sa buong isang buwan ng Disyembre, tayo po ay, ang gawain po natin ay talagang nilalaman siya ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dahil karapat-dapat po talaga na siya po ay pasalamatan. Lalo na ng iglesia na to, ang SCM. Dahil nakita po natin ang kamay ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos sa iglesia na to. Kayo makapagsasabi, lalo na yung mga kasama ko talaga, masasabi talaga natin, wala po talaga kahit ano ang SCM, pero nagkaroon ng ganito, nakapagpatayo ng ganito. Hindi ba yan dahil sa Diyos? Amen? Simula po nagsimula ang Sambahayang Kristiyano Ministries, nandoon ang kamay ng Diyos. Nandoon kasama natin ang Diyos. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Kahit na minsan tayo po ay talagang nagkukulang, minsan tayo po ay nagpapabaya, pero ang Diyos po, ni minsan, hindi niya binitawan ang church. Bakit? Gusto niya maraming maligtas. Gusto niya maraming pumasok sa kanyang kaharian. Paano magaganap yun? Paano mangyayari yun? Sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin. Paano yun? Magpatuloy po tayo, walang patumangga, walang katapusang pagbabahagi ng salita ng Diyos, pananalangin sa mga tao, ilapit natin sa kanilang Panginoong Hesus, ipakilala ang Panginoong Hesus. Amen po. Yung mga paghayo, pagbisita, kaya patuloy po natin ginagawa yan, kahit minsan hindi tayo pinapansin, okay lang. Ang mahalaga, sumusunod tayo sa Diyos. Bakit? Utos ng Panginoon. Amen. Taas lang kayo doon sa Matthew 28 verse 19. Kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Nakita po ninyo, gagawin pa ngang alagad. Hindi siya yung sapat na inimbita mo. Kung maiimbita mo, gagawing alagad at tuturuan. Hindi po siya nagtatapos doon sa napunta sila ng church, a-attend lang. Meron pong plano ang Diyos, meron siyang nais maganap sa mga tao na lumalapit sa Kanya. At paano lalapit ang mga tao? Sinong gagamitin ng Diyos? Tayo. Huwag nating hangarin na bumaba ang Diyos para siya yung gumawa nun. Bakit? Once na bumaba na ang Panginoong Hesus dito, yun na yun. Amen. Wala nang bawian. Yun na yun. Kaya huwag natin sabihin na si Lord nang bahala kasi siya naman na yung Diyos. Tayo yung inuutusan niya. Tayo yung sinasabihan niya. Tayo ang sumunod. Tayo po ang gumawa. Kaya huwag natin kakalimutan yung ating kaligayahan na meron ngayon sa panahon natin ngayon. Bakit po tayo masaya? Let us rejoice because He saved us. Amen. Let us rejoice because He loves us. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. No? Yung pagmamahal po natin, sa totoo lang, hindi pa sapat para sa Diyos. Pero ang pagmamahal ng Diyos sa atin, wala na po siyang dapat patunayan. Naibigay niya na lahat. Nabigay niya na nga yung buhay niya. Wala ka nang hihingin patunay pa sa God na sige nga Lord, kung mahal mo ako, ganito gawin mo. Hindi na. Nabigay niya na lahat. Amen po ba? So let us rejoice because He loves us. Let us be thankful to our Lord and Savior, Jesus Christ. Palagi po tayong magpasalamat, magpuri sa ating Diyos. Isang magandang bagay
kung bakit maganda rin na merong ganitong panahon. Alam niyo kung bakit? Yung season po natin ngayon, isang magandang bagay, kung bakit nangyayari ito, yung mga tao po nagiging mapagmahal. Diba, no? Pag December, yung mga tao nagiging mapagmahal sila. Nagiging understanding. Mas understanding ba? Kung maunawain na dati, mas lalo pang nagiging understanding. O, parang ganito, pagbibigyan mo na kasi Pasko naman. Ganyan, di ba? Tatanggapin mo na kasi Pasko naman. Patatawarin mo na kasi Pasko naman. Di ba? Ang tao mas nagiging caring. Maganda. May buting idinudulot. No? Pero sana, wag lang siya yung ganitong panahon. Kung ginagawa man yon, kung tayo gumagawa din po noon, mas nagiging understanding tayo, mas nagiging caring, mas nagiging loving pag ganitong panahon, mas idiretso lang natin. Kahit hindi December, ang mga anak ng Diyos ay loving, caring, and understanding. Amen! So kahit tapos na yung December, tuloy mo pa rin. Kasi yung iba, pag tapos na yung December, wala na, tapos na. Hindi na kita papatawarin, tapos na yung December. Yeah, parang ganon. No? Tayo po hindi. Dahil ang Diyos, tinanggap tayo ng buong buo. Ang pagtanggap ng Diyos sa atin, nung minahal tayo ng Diyos, buong buo, hindi naman niya sinabi, ay, ito si Kate, hindi ko ito tatanggapin kasi ito, ano tong bata na to? Walang ganon. Hindi niya nga inisa-isa yung kahinaan natin. Hindi niya inisa-isa yung kasalanan natin. Minahal niya tayo kung sino man po tayo. Agape love. Yun po yung tinatawag na agape love. Amen. So hopefully, kung tayo man po ay masaya ngayong buwan na to, magpatuloy yung kagalakan, kasiyahan natin. Although, we all know, alam natin lahat, na meron po tayong mga kakaharapin muli sa panibagong taon na mga problema, di man mawawala yan. Hanggang nandito po tayo sa mundo, hindi po mawawala ang problema, hindi mawawala ang pagsubok. Natatapos siya, tapos napapalitan ng iba. Pero pansinin mo, habang nagkakaproblema ka at nananatili ka sa Panginoon, tumitibay ka. Amen. Mas lalo kang kumakapit sa Diyos. Basta nananatili ka, kapatid. Sabi nga sa John, for without me, you cannot do anything. Pag hindi po tayo nakaugnay sa Diyos, wala tayong personal na relasyon sa Diyos, hindi natin kakayanin gawin ang mga bagay na ganoon. Na magmahal ng lubos, unawain ang mga tao, no? Alalahanin yung mga tao kahit hindi natin kakilala. Amen po. Pero dahil binigay na sa atin, sa ating mga puso, ang Panginoong Hesus, nakukuha na po natin maintindihan ang mga tao. Bakit? Binigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Amen. Amen. So mga kapatid, huwag nating kakalimutan, ulitin ko, kung bakit po tayo nagsasaya sa panahon na ito. No? Yes, it is not really His birthday, but the fact na pinanganak po ang Panginoong Yesus, yun yung sinasabi ng verse natin sa Isaiah, let us rejoice and be glad in His salvation. Alam niyo nung pinanganak si Jesus Christ, nagpuri yung mga anghel. Nagpuri, sabi sa Lucas, balikan lang natin ng mabilis ha. Sino makakakita po ng mabilis doon? Sa Lucas po yun. Opo. Nung pinanganak si Jesus Christ, wala silang ginawa kundi magpuri. Ayan, Lucas 2. Buksan niyo po yung mga Bible nyo. Sa Luke chapter 2.
Meron pong subtitle yung Luke 2, isinilang si Jesus. Doon na po tayo sa verse 8. Tingnan po natin. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas." Sino? Ang Kristo, Panginoon. Sino ang tagapagligtas? Kristo. Si Kristo. Amen. Tanging si Jesucristo, hindi po relihiyon. Ito malinaw na sinasabi. Sapagkat isinilang ngayon ang inyong tagapagligtas, si Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Verse 14. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Nakita po natin to. Nung sinilang si Jesus Christ, buong hukbo ng kalangitan nagpupuri. Amen! Hallelujah! Yun sana yung naiintindihan ng tao ngayon. Pero hindi na nga po nila ito naiintindihan. Iba na yung pagtingin nila. Mas naaalala nila. Kapag ganitong panahon, alam nyo kung sino? Yung nakapula. Oh, si Santa Claus. At mas pinapakilala sa kanilang mga anak. Tuwan-tuwa sila, "Anak, si Santa Claus, oh." Hindi ba? Totoo, hindi. Mga magulang mismo, tuwan-tuwa pag nakakita sila ng naka-costume na Santa Claus. Tuwan-tuwa sila, palalapitin pa. "Oh, bless ka kay Santa Claus." Bakit hindi dali ng anak kay Jesus? Bakit hindi ilapit ang bata sa Panginoong Jesus? Bakit kay Santa Claus? Anong dala ni Santa Claus? Wala naman talagang regalo yun. Nakailang medyas ako nung bata ako. Hindi, totoo. Kasi naniniwala ako dyan eh. Nakailang medyas ako. Wala naman naglagay ng regalo. Bakit? Kasi ang naglalagay lang naman talaga nun, magulang. Tapos gusto mong papaniwalain yung anak mo na si Santa Claus ang nagbigay nun. Bakit hindi si Jesus Christ ang i-introduce sa mga bata? Bakit pag kay Santa Claus tuwan-tuwa? Bakit pag sabihin, "Oh, dalhin mo yung anak mo sa church"? Halos ayaw. Nakita nyo kung bakit sinasabi ko, hindi na nauunawaan ng mundo. Ano ba yung sineselebrate nila? Talaga ba naintindihan nila yung celebration? Amen. Talaga ba naiintindihan nila yung pagsasaya nila? Kasi kung naiintindihan ng tao ito, lalapit sila sa Diyos. Amen. Uulitin ko. Kung naiintindihan talaga ng tao kung ano sineselebrate nila, lalapit sila sa totoong Diyos, sa tunay na Diyos. Papakilala nila sa kanilang mga anak yung tunay na Diyos. At hindi mo siya ipapamulat sa mga, you see, mga kapatid, Santa Claus is a fictional character. Parang si Superman, si Wonder Woman, si Batman, kahit paborito yan ni Kale. Hindi sila mga totoo. Pero si Jesus totoo. Yun ang ipakilala nyo sa mga anak nyo. Yun yung ipagmalaki nyo sa mga anak nyo, sa mga apo nyo, kung may apo na po kayo. Doon mo ilapit
Doon natin ilapit yung mga pamilya natin, yung sambahayan natin. Natanggapin nila ang Panginoong Jesus. Mamaya, kung magse-celebrate po kayo, kung kayo po talagang nagse-celebrate ng December 24 midnight, mag-pray kayong pamilya. Huwag niyong kalimutang manalangin. Whether you have all the foods or not, magpasalamat sa Diyos. Bakit? Dapat siyang pasalamatan. Dahil walang ibang makapagliligtas po sa atin kung hindi ang Panginoong Jesus. Amen? No? Kami po, nasa bahay namin ngayon ng mga kuya ko. Masaya ako kasi nakakasama ko sila. Although kulang kami, kasi kami na lang magkakapatid, wala yung dalawa. Pero taon-taon gusto namin magkakasama kami. Kasi wala na kaming magulang. Sinasamantala namin yung mga panahon na yung mga bata din, walang pasok. Masaya lang. Sabi ko, kuya, kasi po sila po'y dating daan. Natutulog lang kami pag 24 after namin mag-pray. O, di matulog tayong lahat. Sabi niya, hindi matulog tayong lahat. Kasi gusto ko lang ipaunawa, baka yung expectation, ayoko naman ng ano. Di matulog tayong lahat, sabi niya. Kumbaga wala na siyang masyadong inaano sa akin ngayon, unlike before. Napagtagumpayan ko na sa tulong ng Panginoon. Lahat ng mga binato niya sa akin noon, wala na siyang sinasabi ngayon. Alam mo yung napakahirap na yung mismong kapamilya mo, yung kukontra sa'yo. At sasabihan ka ng, oy, nasa impyerno ka na. Oo, totoo yan. Sinabi niya sa akin yan. Pero love na love ko yung kuya ko. Kaya magkasama kami ngayon. Inano ng Lord yun. Kasi hindi naman ako, pag sumagot ka lang sumagot, wala namang magkakatapusan sa aming dalawa. Kung hindi, nanalangin lang ako ng nanalangin. Kaya enjoy lang. Just enjoy the moment with your family. Amen? And be thankful to our Lord Jesus Christ. Alam niyo yung ganitong panahon, meron akong gustong-gustong kanta, paboritong kanta, na kung saan, hindi siya bumabanggit ng Christmas na word. Why? Ang binabanggit niya doon sa kanta, ano ba yung Tagalog ng adore? Oh, come, let us adore Him. Sambahin, no? Yun. Kasi dapat talaga yun. Let us come and adore our Lord Jesus Christ. Yun, kaya gustong-gusto ko yung kanta na yun. Na kahit na ginagamit po siya na kantang pang ganitong panahon, one of my favorite. Kasi totoo, nung pinanganak siya, dapat talaga tayong mga tao, sinasamba natin yung ating tagapagligtas. May tanong ako sa inyo at alam ko yung sagot, pero gusto ko pa rin kayong tanungin. Alam niyo yung kantang, O Come All Ye Faithful? Alam niyo? O, samahan niyo po ako kumawit. Tayo pong lahat ay tumayo. Tingnan niyo yung lyrics ng kanta. Ang gusto kong bigyan diin dito, kung ano sinasabi ng kanta mismo. No? O come all ye faithful, joyful and triumphant. Come and behold Him. And then, O come, let us adore Him. Talagang dapat sambahin ang Panginoong Jesus. Amen? Kumbaga, masaya tayo kasi pinanganak siya. Amen? Masaya tayo dahil binigay siya sa atin. Nabuhay dito sa mundo ang ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Nawa po lahat po tayo umawit dahil alam na alam niyo tong awitin na to. Hallelujah. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come.
Hallelujah. Sinasamba ka namin, O Diyos. Pinupuri ka po namin, Panginoon. The reason for this season is only you, Lord God. Tanging ikaw lang, Panginoon, at wala nang iba. At nagagalak kami doon sa kaligtasan na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin na tumanggap sa iyo, nanampalataya sa iyo, at patuloy na nagnanais na makasunod po sa iyo, O Diyos. Panginoon, salamat sa iyong buhay. Salamat sa pagmamahal mo. Hindi namin kayang tumbasan yung love mo, Lord. Pero dalangin namin, ano man yung kaya namin ibigay, lalo na po ngayon, Lord God, nawa, O God, nalugod ka. Nawa, napasaya ka namin. Nawa, matuwa ka po sa amin, Panginoon. Matuwa ka sa amin. How do we celebrate? How are we going to treat this day, this season, with our loved ones, with our family, Panginoon? Salamat sa mga pamilya namin. Salamat sa mga mahal namin sa buhay. Salamat sa panahon na nakakasama po namin sila, Lord God. Paminsan-minsan, O Diyos. Salamat, O Diyos. Dalangin ng bawat isa sa amin. Magamit mo kaming lahat para sa aming mga pamilya, para sa aming mga sambahayan, na maipakilala ka namin, Panginoong Jesus. At sila man din, O Diyos, ay tanggapin kanila bilang kanilang personal na hari, Diyos ang tagapagligtas, O God. Huwag namin kalimutan kung ano ba yung sineselebrate namin ngayon, Panginoon. Huwag namin, Panginoon, kalimutan ano yung dahilan bakit kami nagsasaya, O Diyos. Nagsasaya kami kasi niligtas mo kami. And with that, we just thank you for the salvation that you have given unto us. Thank you, Lord God. In Jesus' name, amen.